Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:09. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Oy, para sa mga nag-aabang ng ruling ng Supreme Court kaugnay sa motion for reconsideration sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay sabi na ating bubit sa Supreme Court, sa Padre Faura, abay relax lang, chill-chill lang, Senator Ping Lacson, Senator Tito Sen, At siyempre, yung mga nasa prosecution sa Kamara, abay, sabi na ating bubit nitong weekend, malapit-lapit nang ilabas ang kanilang desisyon, Abay, malamang, ayan, lalabas na sa February. Damdaming Bayan. Gulat kayo, ano? Ay, nako talaga. Oh, pero sabi na ating bubid sa Supreme Court, timing. Ayan. Timing daw po kasi alam nyo naman, mainit ang tension. Huwag gatungan yung nagbabaga na, Magandang umaga, Pilipinas. Good morning sa mga taga San Miguel Corporation, Abay, congratulations sa bagong ninong mo, Katunying, Congratulations sa ninong mo, Siya na pala ang NCR Director ng DPWH. District Engineer pala, ayan. District Engineer ng DPWH. Good morning, bossing Don Ramon San Miguel ang. Abay, alam po nyo, tama nga naman si RSA, mga kuya, mga ateng, Ayan, Jar Brillantes, Ayan. Abay, hindi kailangan po ng genius, mahibigan, para lutasin ang problema sa dito sa Metro Manila, Simple lamang ang sabi ni RSA, mga kuya, mga ateng, Tama nga naman, hindi kailangang lagyan ng imbakan ng tubig sa ilalim ng kalsada. Sinasampol parati yung BGC. Okay, maganda yon, kaya lang napakataas po ang BGC, mahabigan, kaysa bungkalin yung mga magagandang simento at lagyan daw ng water storage sa ilalim. Paano kung Espanya River, lalagyan mo na ano yan sa ilalim? Baha din dyan. Sa Intramuros, high tide lamang dyan sa may Intramuros, mga kuya, yung mga golfers dyan, diba? Kuyang Ador Andrada, Abay, sabi nga ng mga kadi dyan, high tide lamang, ayan, lumalabas na ang tubig dyan sa golf course dyan sa Intramuros. Wala pang bahayan, Mas mataas po ang sea level, mahabigan, sa lupa dyan sa may Intramuros. Anyway, ang sabi ng Don RSA, abay, Mr. President, siguro baka pwede nyo na pong apulukas. Ayan, Chairman Don Artes, Ayan, abay, i-recommend nyo ng gawing Presidential Advisor on Flood Control ang Don Ramon San Miguel ang. Abay, sabi niya, linisin lamang daw po, mabigyan ng mga estero, Ayan,
Kaya lang hindi kailangan ng genius dyan sa flood control, sabi niya. Abay, linisin ang mga estero, mga ilog at tanggalin yung mga nakabara. Ayan. Ayan, narinig mo, Apo Lucas, Mr. President, ang sabi ni RSA, abay, sagot na. Ba talaga ang mga mayayaman, daming pira, ha? Sagot ko na yung pagpapagiba. Ayan, yung mga maapektuhan mga bahay dyan, housing dyan, o kaya eskwelahan. Abay, ako nang bahala magpa-relocate. Ayan. Isang kayo nakita ng ganyan sanal ng mga negosyante nga nasa Forbes magazine ang pangalan, ganun ang kon, ha? Ganun mga pag-iisip, ha? Ayan. So anyway, Mr. President, Apo Lucas, ayan, ba pwede yung gawing Presidential Advisor on Flood Control si RSA. Ayan, saan kayo nakakita ng ganyan, ha? Anyway, sabi nga, yan, linisin lang mga estero, ilog, ayan. At matigil na, Senator Ping, di ba, ha? Yung mga kontraktor natin, mga kongresista, ha? Ayan. Abay, 60% napunta sa flood control. Ayan, actually, 40% na lamang sa project. Actually, Senator Ping, dito sa Metro Manila, ayan, buti na lamang natalo yung dalawang kongresistang yan, ha? Abay, yung isang kongresista rito, 50% sa kanya. Abay, gusto yung kapatid, ibigyan pa ng 15%, 35% na lang natitira sa flood control. Ay, naku mga kuya, mga ating pagkaganyan nga naman mga opisyal natin, alam mangyayari sa buhay natin. Kaya Mr. President, ayan, mag-sample na tayo, ha? Nasaan na ang mga listahan? DPWH Secretary Manong Manny Bonoan. Ay, Apo, nagbayagmutan. Pero alay mo natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, totoo ba ito? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpatawag na maagang press conference. Aba, for the first time. Ako yun na naginip ba? Ayan. For the first time after 3 years, mahabigan, more than 3 years, ha? Abay, ang Pangulong Marcos ay nagpatawag na maagang press conference. Abay, ilalabas na ba rito ang pangalan ng mga involved sa korupsyon sa flood control project LET, ha? O yung issue sa online gaming. Ayan. Anyway, alamin natin ang report mula sa Malacanang latest, ha? Aba, kakaiba ito, ha? For the first time, mga kuya, ha? Ayan. Abay, magpapamisa tayo rito, Apo Lucas. Sana Mr. President, dalas-dalasan niya kahit na once a month man lang, masaya na kami mga nasa media, ha? Ano ba nakain ng presidente at biglang nagpatawag ng presyon ngayong araw ng Lunes na ito, ha? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, inaasahang may mahalagang anunsyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpatawag kasi ito ng press conference dito sa Malacanang ngayong umaga. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing tatalakayin ng Pangulo ang usapin ng flood control projects ng pamahalaan. Matatanda ang iniutos ng Presidente sa DPWH na ibigay sa kanya ang listahan ng lahat ng flood control projects at tukuyin kung alin sa mga ito ang palpak, ang kasalukuyang ginagawa at alin ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nakikita. Nais din ni Pangulong Marcos na maisapubliko ang mga ito para daw makita mismo ng taong bayan ang lagay ng mga proyekto. Sa pinakahuling pahayag ng Pangulo, sinabi nitong hawak na niya ang listahan ng mga proyekto at mga tao na posibleng sangkot sa ghost projects. Nandito na kami lakay sa Maya at Kalayaan Hall kung saan gaganapin yung press con. At sa lobby nito, dito sa labas, may mga naka-display na mga picture ng mga baha. Oh, talaga, ayan, pati nga yung picture ng mga baha dyan, ayan. Kasi nga naman, nakakaisa presidente, di ba, ipinagmamalaki isang speech niya, ha? More than 5,000 flood control projects. Putya, umulan lang na malakas, bumaha ang Metro Manila, ha? Ayan. So, may kinalaman sa baha ang press con ngayon, Miss Let. Yun yung inaasahan natin dahil nga may mga picture dito ng mga baha at mukhang
Yun yung sinasabi dun sa mga paunang impormasyon. Actually, ayaw pang magbigay ng detalye. Ayan, anyway, napag-usapan nila ang baha, Miss Let, ha? Ayan, baka hindi ka makasingit sa pagtatanong, mama. Baka palabunutan din ba ang pagtatanong? Sana naman wag. Ayan, kahit palabunutan yan, pwede ba isubingit ka, ha? Ayan, ipagsiksikan mo ang iyong sarili. Tanungin mo nga, ayan, tatanggapin ba ng Pangulong Marcos ang offer ng Don Ramon San Miguel Ang, ha? Na tutulong siya sa paglilinis sa pag-aayos ng baha dito sa Metro Manila, at kung na kailangan gumastos siya ng sariling pera, ha? Ayan, gagastos siya. Ayan, at yung nasabi nga niya simple lamang daw, di kailangan ng genius dito, ha? Linisin ang mga estero, mga ilog, ayan, kung kailangan gibain. Ayan, actually hindi na kailangan, dapat gibain ang mga nakaharang, yung mga building na itinayo sa gitna ng mga ilog o kaya mga estero dito sa Metro Manila, Miss Let. Pakitanong nga yan. Lakay. Actually, binabanggit ko yung basura. Ilan doon sa mga picture na nandito ay ayan, mga basura na walang nakalagay kung saan mga lugar ito nakunan. Pero grabe talaga. Ang baka ng basura tapos tubig baha. At saka siguro ewan ko sino dapat mga siwa dito, ha? Kung MMDA ba? Ayan, kasi nung araw nung panahon ng tatay ng Pangulong Marcos Jr., ayan, summer pa lamang noon, sino ba ang DPWH secretary nung araw, ha? Abay, mga estero dito sa Metro Manila nililinis na summer pa lang yan, ha? Ngayon kung kailan tagba, saka tayo nagkukumahog, kung kailan rainy season. Lakay. Okay, so yan, siguro naman, kung may ganong offer ang Ramon ang Lakay, kat walang gagastusin. Yes, oo. Malawa, i-welcome yan. Sino ba naman tatanggi sa ganun? Tama, oo. Ayan, malalaman natin. Bilyones ang matitipid ng gobyerno pagka tinanggap ang alok ng RSA, Don Ramon Ang. Malakay. At so kung hindi na tayo maglalaan ng pondo, di wala na rin makukurakot kaya na sinasabi ng Presidente. Aha. Ayan, kaya sabi ko dapat gawin ng Presidential Advisor on Flood Control itong si Don RSA. Mukhang alam mo, tama yung sinasabi yan. Napakasimple pero totoo yan. Hindi kailangan ng mga genius dito, ha? Ayan, sabi yung mga genius daw maglalagay daw ng water storage sa ilalim ng makalsada. Diyos ko, kahit na lahat pa ng kalsada lagi mo ng water storage, kung wala naman dadaanan ng tubig, barado, di wala rin. Ganun din. Anyway, abangan natin kung abay kapanapanabik naman itong press con ng Pangulong Marcos for the first time in 3 years, Miss Let, ha? Hindi naman lakay. Hindi naman first time na press con ng Presidente. Pero hindi na kasi siya mag-press. Naglagot na kami ngayon. Nagpatawag ng press con para sa araw ng Lunes. Oo nga, pero ibig sabihin, nagpa-press con ang Presidente pagka, may mga state visit, may mga foreign tour, mga ganyan, travel. Pero ibig sabihin yung mga ganitong mahalagang announcement first time in history sa kanyang administrasyon, Miss Let. Natin kung ano nga ba anunsyo, mahalagang anunsyo ng Presidente ngayong umaga, Lakay. Ayan, at kung ano man ang anunsyo ng Presidente, abay sana ay maaksyonan ng ating Pangulong Bonget. Mahiya naman kayo. Sabi ni Atty. Sal Panelo, Mr. President, dapat daw po hindi ganyan. Ang dapat daw po mahiya naman tayo. Ayan. Mahiya naman kayo. Okay, dito si Atty. Sal. Atty. Sal, good morning. Ayan. Okay, alas ka doon dito si Atty. Sal Panelo. Ha? Ba't kayo? Ayan, dapat tayo. Sige, anong oras uli? Anong oras? 9 o'clock ba, Miss Let? Lakay. Kasi yung unang sinabi sa amin is 8:30, tapos may panibago informasyon na alas 9. So, aabangan natin between ganyang mga oras. Ano ba ito? Suggestion ba ni... dito na kami sa may Kalayaan Hall kung saan gaganap yung press ko. Suggestion ba ito ni bagong Press Secretary Dave Gomez? Aba, Secretary Dave, dapat dalas-dalasan yung mga ganito, ha? Ayan. Pero wag naman madalas na kahit walang anunsyo makapag-press. Yung mga may magandang impormasyon. Ayan, importante na dapat malaman ng bayan, kailangan natin ng ganito.
lakay. So, yan. Ito yung una. Kababalik niya lang ng India lakay nitong Biyernes. At para sa araw ng Lunes ay may haharap sa isang press conference ng Presidente. Ayan na. So, may ano pa siya lakay. May schedule pa siya. After dito, meron siyang inspection ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Installation ng culvert pipes sa Sumulong Highway. Ganun ba? Medyo puno yung schedule. Dahil isang linggo nga siya nawala, ayan, medyo maraming schedule si Presidente para ngayong linggo. Ayan na. So, abangan natin yan, ha? Ayan na. Sana magbanggit ng mga pangalan eh. Ang Pangulong Marcos kaya ay mag-aala Digong Duterte kaya na magbabanggit ng ganitong mga pangalan? Congressman Eric Yap, CIS, Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Ayan, may mga ganyan din kaya ang Pangulong Marcos mamaya? Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer. Ayan, kaya lang wala rin. Dahil yan din yung hamon niya sa Presidente, di ba, na names. Ayan, kaya lang kulang lang kay Pangulong Digong may mga binanggit pero walang nakasuhan yata. Ayan, nakabalik pa sa Kongreso. Anyway, sige, abangan natin. Okay nga Rod, maraming salamat, Miss Letta. Yan muna, Lokay, at babalik ako mamaya. Ito si Letta Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Aba, Press Secretary Dave Gomez, abay kapanapanabik, ha? Ikaw ba ang moderator mamaya, ha? Dito sa press conference, ha? Abay, pagbigyan mo naman yung reporter namin makapagtanong, ha? Baka mamaya, ang pagtatanong dyan, ano, ha? Palabunutan din. Monday mga kuya, mga ateng, marami tayong mga issue ngayon, ha? Abay, tama-tama, Mr. President, pumasok na ang bagyong Gorion. Naku, Diyos ko, ha? Sana'y hindi masyado makapekto sa atin dahil malakas-lakas ang bagyong Goryo, ha? Abay, nireport ng 2x2 kayo si Jerry tsaka Tunying, 135 ang gastines, ha? Ayan, malakas, ayan. Ewan ko lamang kung mabilis din o kasing bilis nung nag-counterflow sa Skyway. Ano pangalan nun? Nazareno? Ayan, Jake Nazareno ba yung pangalan nung nag-counterflow? Sira ulo talaga yun, ano, ha? Ay, nako talaga, oh. Dami mga buang sa mundo. Pero sandali lamang, papasok na ba natin si Sherwin? O sige, pasok na natin si Sherwin. Baka mamaya pagka nagsimula ang press conference ng Pangulong Marcos, ha, hindi na ito mapagbigay ng pang-aginaldo. Ilang days before Christmas, Sister L. Nino ng bayan para sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aba, para sa mga taga-Abuy, nasa ano pala, ha? Barangay Hugo Boss. Aba. Okay, itong barangay na pinuntahan mo, Sherwin, ha? Barangay Hugo Boss Perez. Ayan. Diyan sa may 13 Martires sa Cavite City, ha? Cavite, ha? Alayo mo, ha? Nakarating ka ng Cavite, ha? Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Dako, Lakay. Umaga, Lakay, dito nga sa Barangay Hugo Boss Perez. Yan, dahil ang mga bahay dito, tignan mo, mga tiny houses, pero ang yaman naman sa halaman. Tignan mo, nga, ano? Plant. Wow. Pero pinaka-importante, Lakay, sa mga Green Revolution. Yan, ang input plant. Oo, dahil
ang insulin plant lakay kapag inuya ng isang media, bababa yung kanyang sugar, yung mid-diabetes. Yan, ha? Importante. Ganun ba yan? Pampababa ng blood sugar yan? Sa pagtatanim. Pero ito talagang tagapakinig ng DZRH mula pa noon. Groovy si Kuya. Pangalan niyo po? Tony Humacchio. Si Tatay Tony Humacchio. Ayan. Si Tatay Tony. Taga saan po ang mga Humacchio? Sa Bulacan yan. Bulacan sa Paumbong. Pero nakarating kayo dito sa sa may Tracy Martires, Cavite. Cavite, pero galing pa kami sa Pasay bago lumipat kami rito. Dami napunta na Kuya. General Dos Lakay. Itong General Dos pala parang social housing. Parang mga under the ganun. Under the Pag-ibig. Pero panahon pa ni Marcos Sr. Ayan, First Lady Imelda. Lakay. Tingnan mo naman. Naka-TV na, naka-radyo pa. Wow, oy. Saan ka pa? Laki ng TV nila. Laki ng TV ni Kuya, ha? Ayan, parang tilon sa sa sinihan. Ito pa yung radyo, Lakay. Galing naman. May flashlight pa. Radyo na to, ang model si Coco. Ayan. Akala ko model 2026 yan. Ayan. Palagi kayong naka-DZRH? Oo. Mula pa kami sa Makati pa kami nang galing. Hanggang kay Cavite. DZRH pa rin. Dahil avid listener pala ng DZRH si Kuya Tony, bigyan kagad na Aguinaldo Sherwin. Lakay, makwento ko lang kanina, nakalubong namin to sa daan, tong pamilya ni Tatay Tony. Nagja-jogging sila. Nung makita yung DZRH mobile, nagtilian. Sabi nyo kanina. Hinarang kayo? Ay, DZRH si Sherwin. Sabi ko nung habang nanonood kami palagi sa araw-araw, ba't ka ako si Sherwin, hindi ko gagawin ng Cavite? Bigas lang at saka sa pasyate. Araw-araw ka ba nagja-jogging, Kuya Tony? Araw-araw nagja-jogging? Araw-araw. Lakad-lakad kami, Lakay. Kasi alam mo naman ang may mix Kailangan maglakad-lakad ka araw-araw para bumaba yung sugar. Ayan, kaya pala matikas pa rin po kayo, Ayan, nakasales pa si Kuya, Mukhang nakapan-jogging. Ayan, Okay nga, Rod. Sherwin, bigyan mo ng premyo si Kuya Tony. Dahil paborito mga DZRH Tatay Tony, ito meron kang 1,000 pesos. Oy, thank you. Thank you, Lakay Mayor. Wala po anuman, Kuya. Pang-Aguinaldo namin yan. Pamasko namin yan. Sa Makati pa kayo. Alam nyo, naging kapitbahay ko kayo sa Makati, sa Alvarado. Oo. Namin dati. Ganun ba? Diyan sa Esteban Street, sa may Legazpi Village. Tingnan mo nga naman. Alam na alam. Adelantado. Doon ko nakikita si Ray Langit. Ayan, panahon pa ni Boss Ray, ha? Tama, Adelantado Street yun nasa malapit sa atin, Ayan, oo. Bigyan ng vitamin si Kuya. Dating-dati pa ito nakatune in sa DZRH. Ito meron siyang vitamin E, pampagana. Thank you. Deo, thank you. Ayan, siyempre meron pa kasama yung DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt at umbrella. Siyempre ang Damdaming Bayan mini component. Yan, may pang-dagdag ka sa koleksyon ng radyo, Tatay Tony. Ay, maraming salamat sa DZRH, sa kay Lakay. Ayan, Kuya, habang nagja-jogging kay ni Mrs., ayan, pwede mong bitbitin yung mini component na bigay ni Sherwin para tuloy-tuloy ang pakikinig nyo sa DZRH. Ay, tamang-tama yan. Mayor Lakay. Ayan. Tama-tama. Okay. Alam ko, Lakay, kanina Lakay sa tuwa nitong si Tatay Tony, kanyang mga anak, kanyang babatiin daw. Pwede bang batiin? Babatiin ka agad. Binabati ko yung mga anak ko sa Kalamba, si Adrian, doon sa Las Piñas, si Mark Anthony, sa Pasay, si Annalyn at saka si Junjun. Hiwa-hiwalay pala na kayo, may kanya-kanya ng pamilya. Ayan. Okay nga, Rod. Tumututok. Hindi lang daw siya nakatutok sa DZRH, pati yung kanyang mga anak. Kaya naman nakatutok din. Palagi ng 1,000 pesos. Tumututok din. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo. RH6, Sherwin Battle Faro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Sun
Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Tony Humapio dyan sa may Barangay Hugo Boss Perez, 13 Martires, Cavite. Babalikan po natin lang pang mga report si Standby Raymond. Ano ang latest sa Senado? Standby man ang Milky mula sa Kamara, ha? At siyempre po mabigyan ang abangan natin kung ano ang announcement. Mahalagang announcement ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Meron bang i-announce na na presidential decree? Presidential decree. Ayan, ano ang kanyang mahalaga announcement ngayong araw ng Lunes dyan sa Malacanang, mahabigan, ha? Abay, bigla ang press conference ang Pangulong Marcos. Abangan natin na magbabanggit ba ng mga pangalan? Baka mamaya puro pahapyaw lang, wala nang babanggitin pangalan, ha? At hindi ba siya magre-recommenda ng kakasuhan? Babalikan natin ang mga yan. Standby Raymond at Dadpaas, ha? Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Ayan. Batiin ko rin daw itong taga Supreme Court, ha? Nakandidato sa pagiging ombudsman, ha? Lalo na ngayong mukhang wala na sa equation si Justice Secretary Boying Rimulya, ha? Sa mga candidate sa pagiging ombudsman, ha? Abay, lumakas daw ang tsansa, ha? Ayan, ni Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan. Ayan. Oras sa CJ Alex Jesmundo, kailan ba ilalabas CJ ang ruling sa motion for reconsideration sa impeachment? Oras Justice Gaerlan. Mr. General Edwin Ernie. Alas 8:36. Ang time check na aga sa Induga Boss. Oh, yung mga taga-Hubilyar, batiin mo. Baka magtampo. Diyos maray na aga sa mga taga-Hubilyar, Alban. Hindi kompleto ang intro mo pagka di mo... pag hindi sila nababate. Binabate yung mga taga-Hubilyar. Yes, and of course, binabati ko din lahat ng mga kamag-anak ko, Apit and Kadag family. Good morning po. Ayan. Alang nga ka talaga. Batiin mo naman yung mayor ninyo. Ito talaga sila kaya nga nilalahat ko na para hindi na isa-isahin. Ang dami binabati mo, baka ng mayor. Ang aming mayor, si Mayor Jorem Arcangel. Ayan, hello sa aming mayor. And of course, hindi mawawala ang vice mayor namin dahil ang vice mayor ng aming bayan ay ang aking tsuhin na si Vice Mayor Nong Arellano. Ayan. Baka magselos lakay Yung bang tsuhin mo, tatakbo na ba mayor sa next election yan, ha? Hindi ko lang alam lang. Ang aga pa maaga pa. Tsaka magkapartido sila ni Mayor. Yun naman pala Ayan, ilang term pa ba si Mayor, ha? Hindi ko alam laki Bakit ba politika agad? Next year nga raw, pipirmahan nga raw ng Pangulo lakay ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayan, malalaman din natin mamaya. Baka maisingit dun sa ha? Ay, babanggitin ng Pangulong Marcos. Tingnan nga natin kung mag-aaladigong ba siya. Baka mamaya magpapatawag ng press ko ng presidente. Ala nang babanggitin mga pangalan. Actually, bigla akong na-excite lakay Kaya nga abangan natin kasi parang first time na may ganyang bigla ang press con. Sinabi mo, sabi ko sa'yo, first time in history. Ayan, Hindi kaya i-announce na din niya kung sino ang malaman natin. Tingnan natin kung... Sabi siguro ng Malacanang nakamonitor. Itong dalawang to nangunguna Tingnan natin kung ang mga isinubidang listahan ni DPWH Secretary Manny Bonoan. Baka mamaya yung mga kaibigan kakampi hindi kasama sa listahan dyan. Pero ang sinabi niya, di ba? Kung kapartido kita, pasensya ka na, hindi na tayo magkaibigan. Sinabi ni Presidente yan. Sinabi ni Pangulo. Paano kung hindi sinama sa listahan ni Secretary Manny Bonoan? Ayan. Wala akong nasabi. Pagka ganun alam mangyayari, Mr. President, kailangan na Apo, manindigan kayo Apo, ha? Ayan.
Ay masapol nga, sampulan na gito, no? Para yan lakay, papasok dyan ng transparency. Yes. At saka para matakot din yung mga accountability. Sige, okay lang. Bait-bait ng presidente. Naku, alam mo lakay, mahirap kasi pagka masyadong mabait. Ayan, sabi nga nila, hindi yung makasuhan, mapahiyaman lang daw. Congressman Eric Yap, CIS, party list, legislative caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer. Alam na alam ni Mayor BBM Benji Banyas Magalong yan, ha? Lalo yung Raka Netting Project. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, alleged ghost projects in her district. Nako, yan mas malungkot dyan, ghost project, ha? Ibig sabihin, kung ghost project yan, di buo, ha? Ayan, kaya lang off mic ka. Ayan, mahirap yung mga ghost project lakay. Marami ang nakikinabang. Ayan. At eto pa, ayan, speaking of mga anomalya, talagang corruption talaga, free for all na Mr. President. Kaya dapat magpakita kayo ng sample matinding mensahe, Mr. President. Katulad nito, construction ng overpriced footbridge sa Maynila na hindi matapos-tapos, paiimbisigan ni Senator Erwin Tulfo. Aba, saan ito sa Maynila, Raymond? Ha? Ayan. Saan ba yan? Dumaan to kay Yorme Isko. Ayan. Dumaan kay Mayor Hani Lacuna. Ayan. Wala nangyari. Kailan ba ito? Saan ba itong footbridge na ito? Kailan ba yan sinimulang itayo? Mas mahal ba ito kaysa sa footbridge dun sa EDSA? Naalala mo yun? Oo, lakay. Yung footbridge to footbridge in heaven? EDSA ba yun? EDSA sa may NIA. Ayan. Yung Mount Kamuning. Ayan, Kamuning. Mount Kamuning. Ayan. Yung footbridge in heaven. Actually, lakay, wala na yata gustong dumaan doon. yung bago ka baka makatawid-lawit na andila mo dyan. Pagka senior citizen ka dyan, baka mamaya bagsak mo dyan East Avenue Medical Center. Ayan. Parang yun pa yung magiging dahilan ng buhay. Nga pala, tinatawagan natin din si Secretary Ted Herbosa. Sandali lamang, Raymond, baka makalimutan ko ito, ha? Oy, Secretary Ted Herbosa, Diyos ko po, ha? Bakit, lakay? Abay, punuan pa rin, Sister El, ang mga pasyente sa East Avenue Medical Center, PGH, mga government hospitals. Yung mga tinamaan ng leptospirosis. Yung mga hospital ba yan ay simula nung umugong yan, mula nung last week pa yan. Pumunta na ba ang health secretary dyan? Dumalaw na ba? Yun yung lakay, yun yung hinahanap natin na sana na. Kahit actually lakay yung mga LGU hospitals, punuan din sila. Anong ginagawa ng health secretary? Kahit pakitang tao man lang na, kumusta po kayo rito? Mga ganyan. Parang hindi ramdam ang health secretary. Ano ang pwedeng gawin lakay para kahit papano yung mga punuan doon nagsisiksikan, matulungan man lang. Kung nasa biyahe man sa abroad, kung nasa biyahe man abroad, ang dami-dami undersecretary niya. Mayroon siyang mga, may right hand siya for sure, di ba? Andyan si Undersecretary Tupe. Ayan. Tupe. Ayan si Tupe. Very probinsyano ka dyan sa Tupe. Si Tupe, iba yata ang mission Ayan. Hindi yata ang health Ayan. Iba ang mission yata kay Secretary Ted Herbosa ha? Tupe. Ayan. Chupe tayo dyan. Aris number 28, Raymond at Paas. Raymond, saan itong footbridge na ito sa Maynila? Raymond. Ito yung tinatawag na Pasig River Esplanade Footbridge. Ito'y connecting Binondo at saka Intramuros area. Maliban kasi doon sa tulay, yung tulay na malaki na ipinatayo, ay ito yung Binondo Intramuros Bridge. Meron ding footbridge na itinayo dyan sa Maynila Mayor. Noong 2019 ay 284 million ang ibinigay na budget dito. Ito ay may haba na 350 feet or 107 linear meters. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, mas mahal pa ito kaysa sa 4-lane na tulay na madadaanan ng mga sasakyan. Ang SISTE ay matagal na itong sinimulan, ngunit hanggang ngayon
ay poste pa lamang at hindi pa rin natatapos. Di hamak na mas mahal daw ito yung kaysa doon sa itinayong Binondo Intramuros Bridge sa Maynila at ang Estrella Pantaleon Bridge doon sa nagdudugtong naman ng Makati at lungsod ng Mandaluyong na ang halaga ng kada metro doon ay 1.3 million. Pero yung footbridge, doble, 2.6 million ang halaga kada metro. Para sa senador, dapat na ipaliwanag ito ng DPWH kung bakit napakamahal at hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang nasabing proyekto. Doon sa record umano ng DPWH, ang opisyal ng ito ay nanamahala sa pag-aproba at maupisa ng proyekto ay si ngayon ay Undersecretary Ador Canlas ng DPWH dahil siya noon ang director ng DPWH National Capital Region. Nasa na si Director Canlas? Nasa DPWH pa ba siya? USEC ngayon, Mayor. USEC. Diyos ko. USEC pala. Di dapat mas natapos na yun. USEC na pala siya. Director siya noon. Ngayon USEC na. Hindi pa natatapos. Kita naman sa picture, Mayor. Late lang yan. Galing sa office ni Senator Erwin Tulfo na nakatiwangwang pa yung proyekto at naghihintay pa na ituloy ito at matapos para magamit kahit na sa kanilang tingin pa lang ay malaki yung pagkakaiba doon sa mas mabuti pa daw magtayo ng isang tulay na madadaanan ng mga sakyan dahil mas mura pa kaysa yung footbridge na yan Mayor at Elaine. Parang ang laki-laki sa tingin ko nitong picture mo, video mo, Raymond, ano lang, footbridge lang yan? Hindi pwedeng daanan ng sasakyan? Ang footbridge lang daw diyan, Mayor, yung nakalagay kasi nga balak nila yung bang para bang yan yung yung magdadagdag doon sa programa ng LGU ng Maynila, yung esplanade na itinayo along Pasig River para mas maraming taong pangpasyalan kasi dapat yan, Mayor. Ganun ba? Ang original na plano diyan, mamamasyal sa Binondo side, mamamasyal sa dito sa Intramuros area na kumbaga hindi ka maabala ng mga sasakyan. Pambihira. Alam mo, hindi pa tapos. Hindi tayo engineer, Raymond, pero common sense yan, kesa footbridge yan, tumatawid ng Pasig River dyan, antindi ng traffic dyan. Ba't di pa ginawang tulay na lang yan? And tulay then, na malaki. Oo, and then siguro nagdagdag ng walking, sidewalk. Ayan, ang bira, sayang naman, makatulong sana sa traffic kasi yan ang kailangan natin, yung mga patawid ng ilog, patawid ng Pasig River. Yun nga yung pinagtataka daw nila dito, Mayor, kay sabi ng Senator Erwin Tulfo kailangan magpaliwanag dito yung mga opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil maliban nga sa mas mahal ay hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin ang nasabing proyekto. Ilang years na raw yan, Sherwin tuloy, Raymond? 2019 daw nung mapunduhan ng 284 million. 6 years na. 2025. 6 years na. 6 years na yung proyekto. 6 years in the making. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalagitnaan ng... Mukhang may naibulsa. Wala pa sa kalagitnaan ng Pasig River. At least may poste, Mayor. Diyos ko po, mahabagin Lord. Ayan. Ay, nakatalaga. Malapit ba lang kay Raymond dun sa yung famous na esplanade? Sa Jones Bridge. Jones Diyan sa may likod ng post office. Sa area na yan. Malapit din sa area. Kasi nga kumbaga pang tao lang talaga na yung purpose talaga is pang tourism. Tao pwede kang mamasyal doon. Hindi walang mga sasakyan na nakakaabala. Ayan. Ang tanong dito kung si Yusek Canlas ang may project niyan, sino ang kontraktor? Ayun, yun ang kasama siguro sa dapat posisihin, Mayor. Kapag nagkaroon man ng pagdinig tungkol dyan sa usapin na yan, dagdag doon sa iba pang mga proyekto na ngayon na tinitingnan, lalong-lalo na mainit ang mata ng Pangulo doon sa mga proyekto na pinunduhan na napakalalaki nitong mga nakalipas na mga taon. Magkano ulit ang budget, Raymond?
284 million noong 2019. Grabe. Oh, 284 million. 284, tas ganyan. Baka di na itinuloy kasi hindi umabot ng bilyon eh. Ayan. Kailangan bilyon muna. Para malaki ang komisyon. Pero alam mo, sayang yung pera. Ay, sinabi mo ha? Ayan, yan sinasabi natin eh ha? Yung mga public works na ganyan, di ba dapat may nakalagay dyan na kailan nag-start, kailan na matatapos, magkano ang worth ng project, sino ang kontraktor. Yes, dapat lang. Di ba may batas tayong ganyan? Dapat ginagawa ulit yan, nilalagyan ng karatula. Ayan, signage. Ayun, yun siguro kasama na lahat. Sana pag nagkaroon daw ng pagdinig dyan tungkol dyan, Mayor, malalaman natin. At saka si Yusek Ador Canlas din mismo ay magpaliwanag dahil nga panahon niya bilang director ng NCR DPWH nung naitayo ang nasabing proyekto at ngayon siya na ay undersecretary ng DPWH. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond. Mula sa Senado na ngayong linggo, bagamat ngayong araw ng Lunes ay walang nakaschedule pa ng mga committee hearings, pero bukas magsisimula na magtrabaho yung iba't ibang mga komite. Matitindi yung mga expose ni Senator Ping Lacson ngayon ha. Mukhang mainit ang Senator Ping. Linggong-linggo, Mayor, nagpatawag daw ng staff meeting. Para i-verify yung mga i-validate 1, 2, 3. Hindi daw po pwede sa kanya yung isang validation lang. Doon sa pangalan ng proyekto, magkano ang halaga, sino ang contractor, sino yung mga opisyal na nandoon sa planning at execution ng mga proyekto bago siya magsagawa ng isang privilege speech at ibubulgar kung sino-sino yung mga may mga binabanggit sa Mayor na napondohan na doon sa record ng DPWH na kompleto yung proyekto. Pero nung pinuntahan daw nila, walang nangyari proyekto, sabi daw ng mga tao doon. Yung mga ganun. Maraming ganyan. Pangalawa naman ay merong binabanggit na proyekto na budgetan na nung nakaraan. Ngayon, may budget ulit, parehong iba din. Talagang malupit ang Senator Ping Lacson. At yun ang aming hintayin, Mayor. Pina-finalize lang daw niya. Then para pag nagsalita ito ay sigurado kompletos recados ika nga tungkol dito sa usapin ng iba't ibang mga, most especially ang pinag-usapan dito flood control projects, Mayor at Elaine. Masahan natin dyan Senator Ping kasi galing yan sa intelligence, PNP chief, PACC, ayan. So kailangan talaga ng kumbaga sa intelligence check, counter check, double check, mga ganyan para sigurado walang sablay. Yun yung binabanggit na up to the minimum, pinaka-minimum na mali. Kung lahat daw ma-eliminate mo yung mali para 100% gagawin para lang matiyak na kapag nagbitaw ng salita, walang question. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DTRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Damdamin Bayan. Ayan, sana nga Mr. President ay maganda ang i-announce nyo ngayon sa inyong press con sa Malacanang. Mukhang andun na lakay, nakatayo na ang Pangulo. Nandiyan na ba? Ayun na lakay, puntahan natin muna si RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Ano report ni... Dumating na daw si PBBM Lakay. Andun na, ayun na siya sa unahan. Ayan. Miss Leth? Miss Leth? Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang President. Pangat ang audio natin.
Ayan. Within about it. Kung maganda yung naging project, kung hindi maganda yung naging project, bakit hindi maganda yung naging project, ano naging problema, etc., etc. And that's what the present website is supposed to do. Now, this is the third iteration of this website. We've been working on, kahit nung nasa India kami, we were already working on it. And it was, this is the final form of it. And we are very much open to suggestions. If the people want us to put more info or other info onto the website, we will certainly do that. But to begin with, we have I think there will be a video later on to show very simply how the website is being used. I was asked if, again, this is something that everybody can use, and I'm confident that the way that we have done it is very accessible to people. Before we get to this point, can we do the video first? Can we hang on to this? Wait. Let's start from the beginning. Let's start from the beginning, please. Yeah, okay, let's do that. O sige, gawin na natin yun. Feature that we just added na pwede mong hanapin sa mapa. And then, beyond that, this is the street map. Pero maraming overlay yan. May overlay pa yan na satellite picture. Can we just show the first page? Yung list of projects and then yung search. Well, that's the there. Okay, keep going up. All right. Doon sa pinakita, linalagay yung location, yung date, kung ano yung project. You don't need to have all of those details. All the public has to do, para ang ginawa ko, sabi ko, kasi nung unang namin natanggap ito, it was map coordinates. So sabi namin, hindi pwede. So we translated the map coordinates down to the barangay level. So ang kailangan lang ipasok ng kahit sino, buksan yung website para makita, tiga barangay 1, 2, 3 ako. Tama, yun, ilagay lang, ayan, barangay Tabaco. And they can search all of the projects that are in their area. So kung alam na nila, pwede na sila magsabi maganda naman. Pwede sila magsabi hindi maganda ang naging project. And so those are we just try to keep it as simple as possible so that people can just put yan lang naman basta barangay lang, tama na yun. Kasi yung isa may listahan pa where, when, that's not necessary. If alam ninyo, di gamitin nyo. Pero kung hindi necessary na ganun, ito na lang. Basta lagay nyo yung barangay ninyo at lalabas na lahat ng flood control project. Maybe there are certain already initial findings that we have made during the
ongoing investigation that we have initiated since the SONA. And I think it is interesting for people to look into so that it can be a guide as to where maybe the problems have arisen. And these are key findings on flood control projects. Can we put that up? Yeah. These are basic data lang ito. Next page. Yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Let's keep going. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in there? So, we looked at the regions, kung saan ang pinakamarami. And this is what came out. So, that's something that we have to dig deeper into. Parang yung NCR, that makes sense. Kasi talaga yung flood problem nandyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos, Region 3, well, they're flood prone. But, tignan natin why, as opposed to other places that have that are also flood prone. Okay, next. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. And, well, this is just another piece of information. Out of 170 pumping stations, that's the next one, yeah. Pumping stations, 157 were in Metro Manila. This really, more than anything, manifests how the pumping stations have become ineffective because of the garbage collection problem. So that's indicative of that. Kaya namin linagay yan dyan. Kaya dahil para malaman ng tao, gawa tayo ng gawa nitong pumping station, pag yung basura naman ay natapon, nabara yung bomba, nabara yung estero, nabara lahat, kagaya yung pinuntahan natin nung last week. Wala ring silbi yung pumping station. And that's just to bring home the message that we really have to do something about the garbage problem. There are, let's see, yeah, this is,
all over, there are 2,409 contracting entities, which is understandable. Kasi sa local, ganyan talaga yan. May AA, AAA, yun lang ang pwede niyong gamitin. And pag yung maliliit na project, the local can do it already. So that's not, just to show paano yung nagkahatian. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. So anyway, this is the initial. We are rolling out the website today. We have provided you with some of the initial information that we have had. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of how this has been conducted. So I hope people will take advantage of this, and as I said, there is always a way for them to give their comments. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Maaari naman sasabihin nila, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. So I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin hindi maganda pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na. Ngayon meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. So this is the first step. We are going to keep going. This is something that is, I think, absolutely necessary. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. All right. I think that's just a preliminary briefing, and thank you, and I'll take some questions. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, the first question will come from Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. Mr. President, Mr. Ramon Ang is offering to solve the flood problem in the National Capital Region. What is your take on this? Thank you. What else? What else can you say? You know, this is why we have. This is the reason why, from the very beginning, I always said the private sector needs to be part of everything of our national development. Hindi pwedeng ganon. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome.
Because we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time. And, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually given me already this briefing before. And however, there is still another side to his proposal. And the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will desilt the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. We have a proposal for waste to energy solution in Manila, City of Manila. So baka naman, I think that will go on, but that's only for Manila. So itutuloy natin, titingnan natin kung magandang lumabas doon. And if that's the case, then that's what we will do with other parts of at least Metro Manila sa una, or the other urban areas na nababaha. So again, anybody who wants to help, it's a welcome offer. Yes. So, sir, just a quick follow-up. So, yung proposal po ni Senador Panfilo Lacson na itap din yung ibang mga bilyonaryo sa bansa, welcome din po sa inyo yun. Siyempre, you don't look a gift horse in the mouth. Kung handa silang tumulong. And this is not anything new. The so-called type, nag-o-offer talaga sila. Kaya't marami silang naitutulong. So I will certainly look at this proposal of Ramon very, very closely and see if we can do it. Like I said, it will require that coordination between LGUs and I guess San Miguel, whatever it is, what part it is that they want to play. Pero nagdi-desilt na siya. Pasig River, dinidesilt na niya. So alam niya talaga yon. So anyway, that's something that's very welcome, as I said. Any offers of help are always welcome. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Sir, the next question will come from Ana Felicia, GMA News Online. Good morning, Mr. President. Sir, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly nasibak dahil po dito sa anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung involved dito sa corrupt flood projects po? If we can name them, Mr. President. Now? We just opened the website. No, I need to hear from other people because makukuha kong report? Makukuha kong report sa kung sino man, maganda lahat. So I need to hear from people first. And then if there is really something na kailangan sasabihin talaga ito consistent, ang dami nilang 15 yung project nila, puro palpak. Delikado na yan, pitignan na namin. But we don't have that yet. We haven't conducted that. If you remember, the DepDev is going to now go into all of that. Pero parallel effort yan. Sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung contribution ng taong bayan. Napakahalaga. Dahil nandito kami, pinag-usapan nga natin, 9,000 projects. Siyempre, didetalye namin yan, isa-isahin namin yan. Pero ang tao, nandun sa harap nila. Paggising nila sa umaga, maglalakad lang sila ng kalahating kilometro, nandyan na, nakita na nila. So, that's maybe more important. Kaya we have encouraged the way we put the website together. Kahit may picture, may video, i-upload ninyo sa amin para makita namin. Kasi meron kaming yung mga malalaking analysis, yung satellite nga, pati yung mga report. Pero iba na rin yung nakikita mo, sasabihin mo, dito nasira, dito pumasok yung tubig. Nung bumigay ito, wala na, binaha na kami lahat. So, that's why we are encouraging to go, we are asking people to help us and to help themselves. Dahil kung maayos natin ito, hindi na sila babahin, or at least not as badly as they are now. Sir, quick follow-up lang po. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas?
Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But, go out there. Tignan ninyo. Talk to the people. We need to hear from everyone. And that's I think something that we can all play a part in. I know that once this comes out, that kung ano-ano makapapasok na reklamo, kung minsan justified, kung minsan hindi, dahil may alitan for political or whatever, natalo sa kontrata, the usual thing. But we'll still go through every single one, and we still have to see what really is credible, and what needs to be acted upon. So let's also be fair to everyone, and not say, ito si ganito, ito si ganyan, tanggal ka sa trabaho, unless we have a good idea of what went wrong. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The next question from Evelyn Quiros from Filipino Mirror. Good morning, Mr. Good morning. President. Ito pong presentation niya na website, ito po yung base na po ito sa inventory na sinubmit po ng DPWH? Yes. Opo. Sir, bali, dun po sa presentation niyo, yung may a total cost of 545 billion, 350 po dun is almost 50%. Pwede po ba natin makonsider yun na ghost projects? No. Or hindi naman po? We're just starting this process. Remember, we haven't, DepDev is already working on it. The Public Works is already working on it. My office is already working on it. But if I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganyan, tapos mali, that's not fair. So let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. Because always remember, the assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan walang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. So, pero hanapin natin yung hindi maganda, yung hindi nabuo, yung hindi nakatulong, at kung saan napunta yung pondo para doon sa ganong klaseng project. Kung sasabihin natin, it's also possible that palpak yung flood control project dahil climate change na eh. Sa buong kasaysayan ng lugar na yun, hindi pa binaha. Nangyayari sa amin yan eh. Hindi pa binaha. Ngayon lamang binaha dahil ganyan na yung climate change na iba. Ang lakas ng bagsak ng ulan. So, kaya na-overwhelm yung flood control. Wala naman nagnakaw. Pero yung specification natin doon sa flood control na yan, ay para doon sa pre-climate change na sitwasyon. So we have to be careful about this. Of course, we want to get to the bottom. Of course, we want the people who have taken advantage of the system to pay and to be answerable to the shortcomings that has been demonstrated. And if there is evidence of corruption, then of embezzlement, of any kind of wrongdoing, that's when we will move. But again, we cannot do all of this without the help of the ordinary citizen. We need the citizen to play their part, their civic duty, to report to the government what they see as being wrong. So let's be, as I say, circumspect and maayos yung ating pasok dito. Hindi yung bara-bara na, bahala na. What the expression in English is throwing the baby out together with the bathwater. Diba? You choose. You make sure that you're on good ground. Mr. President, follow-up lang po. Doon po sa SONA, bali yung Regional Project Monitoring Committee po, ay naatasan nyo na yung parang ma-identify yung failures, tapos yung mga hindi natapos, at saka yung alleged ghost projects. Pwede po bang malaman ngayon sa inyo kung sino po talaga yung ahensya na mag-iimbestiga nito, pangkalahatan? Thank you po. It will be DepDev. The regional, they will look at all of this. That's why what the DepDev, for example, can do. For those who are not up to, DepDev is what NEDA used to be. We just renamed it.
So it's now called the Department of Development. So anyway, ang gagawin naman ng DepEd, titignan yung papel and see what happened, where it went. Tapos yung mga really very, very problematic areas, siguro papupuntahan nila. But how many areas can they go to? We were talking about 9,000 projects. Hindi nila mapupuntahan lahat. Kaya para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. It is not going to be enough if only government is involved, if only DepEd is involved, if only Public Works is involved, if only the Office of the President is involved. We need everyone involved because, I don't know, 80 million, 90 million pairs of eyes are better than all the eyes in entirety of government. So again, let me stress that it is exceedingly important that people get involved. So lahat ng hinain ninyo, masama loob ninyo, yung nagre-reklamo kayo, frustrated kayo dahil nakikita ninyo, wala naman kayong malapitan. Ito na yung chance ninyo. Ito na yung chance ninyo. Meron na tayong website. Ang isusulat ninyo doon sa report, yung tinatawag yung sa na report, ang isusulat ninyo doon sa report, ako mismo ang babasa. Yan ang asahan ninyo. Babasahin ko bawat isa. Thank you, Mr. President. The last question, Mr. President, will come from Maris Umali, GMA 7. Good morning, Mr. President. Good morning. Pardon me if I may have to divert a bit from the issue this morning because this is a breaking story, Mr. President. Two BFAR vessels in Bajo de Masinloc were just water cannoned today. Yeah. And there's a heavy flotilla of Chinese vessels, more than our vessels from the PCG and BFAR. They have around 30 vessels and we have 10, so we are outnumbered, obviously. What immediate actions will the administration take specifically for this particular incident, and how will you respond, sir, to China's complaint regarding your recent statement in India, in your state visit to India? Let's take the second part of your question first. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war, but I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito, malapit na sa atin, anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan, pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. So we'll have to do something. So inevitably, despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody, anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. That is what I was trying to say. That's what I don't understand. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. What special instructions I have? We don't have any special instructions. Sanay na tayo rito. You know, it is not a one thing na there's no silver bullet na pag pinaputok mo, solve lahat ang problema mo. What will happen here is we will continue to be present. We will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights.
And despite any opposition from anyone, we will continue to do that, as we have done in the past 3 years. Now, we do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. So that's the situation there. Unfortunately, we are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. But the Philippines is not. We are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. Ganun lang ang trabaho namin. Ganun lang ang aming gagawin. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interes dyan. Sana nga yung ginagastos natin for defense and security, hindi na kailangan. Kung saan-saan natin magagamit yan. We can use it for agri, for housing. We can use it for job creation. We can use it. But we have to do this because we are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We do not want any kind of confrontation with anyone. We want to build a better, stronger, freer, safer Philippines. That's what we are working for. This kind of confrontation does not build a stronger, better Philippines. All it does is continue to defend our country. So that's I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. Sir, so right now, our vessels there in Bajo de Masinloc will not be instructed to back out. We will just continue to stay there at this point. We have never instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. But we have to always, when we do not back out because natakot tayo, umatras tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. But we do not. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maghanap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no. But at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do. Our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them. All of them. And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. Yun lang naman ang ginagawa nila. And we will not stop doing it. We will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop. Tigil na yung mga threat. We can all sit more safely at home, and mas magiging magaan ang kalooban natin kapag ganun ang sitwasyon. Okay? Thank you very much, Mr. President. All right. That concludes our press conference this morning. Thank you very much, ladies and gentlemen. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Wow. Okay, Let. Abay, malagang issue, kaya lang parang kulang. Naglunsad ng Okay, proceed. Naglunsad ng website? Hinihintay mo rin lakay yung Pero ang sabi ni Presidente ay... Diyos ko. Naglunsad ng website. Ayan, sumbong sa pangulo.ph. Ayan, makikita. Kailangan daw kasi ng tulong ng taong bayan lakay para makita kasi masyadong marami yung pinag-uusapang mga proyekto, nasa 9,000 na lugar. So, yun, para makita daw lahat. Binanggit ni Presidente lakay yung ang nag-iimbestiga dito sa isyong ito ay yung DepDev. Ito yung dating NEDA lakay. DepDev na siya ngayon. Department so, 9,855 na flood control projects. Na may kabuang halaga na 5 Department of Economy Planning and Development.
At yung yung kabuang halagalakay ng mga proyekto ito ay mula July 22 hanggang May 2025, 545.64 billion pesos. At dun sa ang napansin dito, malaki yung mga rehiyon na maraming mga proyekto, pero ayun nga, may binabanggit na top 10 na flood-prone provinces. So doon daw, hindi daw kasi hindi nagtutugma dahil may mga lugar na marami namang mga proyekto, pero sila yung kasama doon sa mga binabaha. At nabanggit din yung mga 15 contractor na karamihan ay nasa flood control projects at pinagtataka daw yung 5 doon ay may consistent na sila ang nakakuha ng kontrata nationwide. Ayun, Lakay, nasagot din yung hindi Lakay, ayan, at Lakay, at yung binabanggit ko kanila, Lakay, tatanong naman sa presidente yung offer ni Ramon Ang, at sabi niya very welcome yun. Pero pag-usapan pa raw. Pero ang kailangan daw kasi, mukhang natalakan niya na yung Lakay kay Ginoong Ramon Ang, at ang binabanggit, Lakay, ay kailangang masolusyonan muna yung problema sa basura. Kasi ang binabanggit, Lakay, dito, mayroon naman palang 157 na pumping station sa Metro Manila. At yun, kaya napapaisip din kung bakit may mga binabaha pa rin lugar at ang tinutumbok, Lakay, ay basura. Lakay? Okay, so marami lang nalungkot. Ako nalungkot eh. In-expect ko nang babanggitin yung mga kontraktor na involved sa mga ghost projects. Ba't kailangan pang hintayin ang sumbong ng mga mamamayan? Nasa ang intelligence funds ng gobyerno, DPWH? Nasa ng report ng NICA, ISAP, NBI o kaya ano dyan? Ba't kailangan pang mag-report ang taong bayan para malaman kung sino mga involved dito sa mga anomalya sa flood control project, Miss Let? Yun lang. Parang nakapoy. Parang kulang ang report ng presidente. Although nasabi initial pa lang. Pero sa tagal-tagal na naman na alam naman ng mga taga DPWH yan kung sino mga kontraktor na gumagawa ng palpak mukhang masyadong sanitize yung report ng presidente, Miss Let. Lakay, sabi niya, let's be circumspect daw about pointing fingers. Kasi tingnan daw mabuti dahil mahirap naman yung mag-assume na lahat ay palpak yung mga proyekt dahil meron din magaganti. Kaya nga niya, Lakay, hinihingi yung tulong ng taong bayan dahil sinasabi niya, siyempre, pag kumausap siya sa mga tao, may paliwanag, maganda yung sasabihin sa kanya. So, at least yung mga tao, pag may nakapagsumiti pa sila ng ebidensya, ay yun, magkakaalaman. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Let. Okay, Let. Extra. Yan, Lakay, ang press conference na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga dito sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. So, sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Leta mula sa Malacanang, at atin pong napahinggan ang maagang press conference ng Pangulong Marcos. Pero marami po ang ako po nadismaya dahil in-expo natin na si Sir L.A. Babanggitin na kung alam ito ng mga taga DPWH, imposibleng din alam yan. Yung mga gumagawa ng mga ghost projects dyan, ayan, dito sa 15 contractors na binabanggit niya, sino ang maayos ang gawa dyan? Sino ang palpak dyan? Ba't kailangan pang hintayin ang sumbong ng mga mamamayan? Trabaho ng gobyerno yan. Kaya nga kayo may mga nandyan kayo ang may resources, kayo ang may mga intelligence funds, kayo ang may sapat na kakayahan para maimbestigahan. Wala dong, wala man lang binanggit dong. Iniintay kong magbanggit din ng ganito dong. Congressman Eric Yap. Congressman Josephine Ramirez Sato.
Alaman lang ganon. Diyos ko. Sabi lang ng presidente, eto, tong kontraktor na ito, may projects na ganito sa sa Talipapa. Ayan. Ito, wala pala. Mga ganon na simple lang. Pero yung mukhang yung website lakay na ni-launch, aside sa... pero dapat tingin ko may initial na listahan na talaga sila lakay. Pero ito, ina-encourage yung mga kababayan natin na baka mayroon pang mga hindi pa na isusumbong sa kanila. Pwede pa lang i-report lakay kasi may report button. May report button dito sa website kung anong construction company yon, location, sino yung contractor, magkano, natapos kung kailan natapos lakay yung proyekto nakalagay. At kung may nagawa ba o wala. Kung may nagawa ba o wala. So pwede pa lang i-report. Pero sana lakay may nag-check dito sa website, monitored. Babalikan natin yan Sister Ella. Imposibleng hindi alam ng DPWH yan. Daming bayan. Niloloko nyo naman kami, ha? Ayan. Ay, nako talaga. Daming bayan. Ay, nako talaga sa panahon ito mahabigan ng tag-ulan. Madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class syempre. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay mga kilalang world-class pharmaceutical companies tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:42. Kung balitaan bayan. Oras, Sister L. 9:49. Standby sa mga reports. Standby Milky Regunan, Edniel Parosa, Giselle Ricafort at Grace Vera Sansano. Ha? Pero, maganda rin yung sinabi ng Pangulong Marcos. Sa kabila po ng harassment na ginagawa sa atin, pambubuli ng China, abay hindi po tayo natitinag. Depensa lang. Ayan, tama po ha. Hindi naman tayo naghahamon ng gera, away. Ayan, kung binubuli tayo, abay dapat lamang na dumipensa. Daming bayan. Pero Mr. President, bakit ganon? Ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lakay, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo ba sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo kapag nagkakaedad po, ha? Kaya mga kuyang mga ating mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ang oras na yan. Bayan. Oras, Sister L. 9:57 na. Ano ba naman yan? Ala tayong oras, ha? Pero alam nyo ba, mga kuyang mga ateng, na 8 sa 10 atake sa puso ay kadalasang nangyayari sa bahay. At ang malungkot pa, walang alam pamilya kung paano mag-CPR na pwede sanang makasalba sa buhay. Kaya naman, napapanon ang ilulunsad na sagip CPR ng Belkens Pharma.
Layo nito na ipalaganap ang pagtuturo ng hands-only CPR sa maraming lugar dito po sa Pilipinas. At libre ito ha, walang bayad, no hidden agenda. Napakaswerte ng mga taga-Cagayan de Oro dahil sa kanilang lugar sisimulan ang sagip CPR ngayong Miyerkules, August 13. Magandang advokasya ito kaya aabangan din natin ang sagip CPR dito sa Metro Manila. Daming bayan. Alamin natin, report mula kay Giselle Ricafort, Sister L. Higit pisong bawas presyo sa diesel at kerosene, habang halos piso sa gasolina. Kasado naman daw yan bukas. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, nakaiasahan na nga yung mahigit pisong bawas presyo sa diesel at kerosene sa ikalawang Martes ng buwan batay sa abiso ng mga oil companies sina DOH Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau na piso at 50 sentimo ang tapias presyo sa kada litro ng diesel. 40 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina habang piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Energy Department, kabilang sa mga dahilan ang pagtaas daw ng supply ng Organization of the Petroleum Countries, gayon din ang polisiya sa taripa ng Amerika at ang kalituhan sa posibleng ipataw na taripa ng US sa mga bumibili ng Russian oil. Noong isang linggo, nagtaas presyo ang mga oil company ng piso at 70 sentimo sa kada litro ng gasolina, piso sa kada litro ng kerosene habang piso at 20 sentimo sa kada litro naman ng diesel. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ihabol naman natin ang report mula kay Aris number 12 Manang Milky Rigunan. Pagpapanagot kay Vice President Sara, pwedeng isampa sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan sakaling tuloy may basura sa Senate Impeachment Court. Sino may sabi niyan? Milky Rigunan, please kami, Manang Milky. Lakay at Sister L, pwedeng ipursigi ng Department of Justice sa Ombudsman at Sandigan Bayan ang mga kasong katiwalian laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kiakbayan, Party List Representative Chel Jokno, ilan ito sa mga options sakaling tuluyan ng maibasura ng Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sabi ni Jokno, sa katunayan mayroon ng mga kaso na naisampa ang DOJ laban kay VP Sara pero mas mainam sana na ito ay dinggin sa Senate Impeachment Court para maalis din ang mga pagdududa at maipaliwanag ng Vice President ang kanyang panig. Narito si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, tandaan ng isyong pambayan. Alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Meron na rin yatang mga nakasalang na case sa Department of Justice. Alam niyo, kami po sa Akbayan, ang habol naman lang namin dito ay magkaroon ng pananagutan. Yun mula sa una hanggang sa ngayon, yan talaga ang aming layunin. Kasi pag sinabi natin yung mga matatas na opisyal ng ating pamahalaan, ay hindi naman basta-basta pwedeng maupo ang mga nakaupo dyan na walang pananagutan. And of course, yung pinaka mabuting paraan dyan, yun nakalagay sa ating konstitusyon, ay impeachment. Pero hindi lang naman impeachment ang pwedeng file. Yun nga, may mga criminal cases na pwede rin i-file laban sa kung sino man yung opisyal na yan. Pero aminado rin si Jokno na kung idadaan sa normal na proseso, abutin ng siyam-siyam ang resulta ng investigasyon, lalo't napakatagal bago magdaos ng hatol ang Ombudsman o Sandigan Bayan. Ako si Newg Rigunan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky at isunod natin ang report mula kay Edniel. Supply chain ng armas ng Chinese ex-Pogo workers at umano'y miyembro ng People's Liberation Army. Tinutugis naman yan ng Philippine National Police. Detalye balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, hinahanting na ng Philippine National Police ang pinaniniwalaang supply chain ng mga armas na gamit ng Chinese nationals na sangkot sa iba't ibang kriminalidad dito sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nagulat sila nang makita ng mga high-powered na baril ang dalawang dayuhang naaresto sa Makati City nitong Agosto 8. Labalabas sa paunang reports na dating empleyado ng Pogo, ang mga sospek na sina alias Juan at Jen na inaalam din kung mga miyembro nga ba ng People's Liberation Army. Pakinggan natin ang PNP Chief.
Dami nagulat nga kami sa dami ng mga baril na nakuha namin dito. All over without the 1 or 2 pieces of firearms. So nakita natin talaga na meron silang established supply chain na hanggang ngayon ay ito naman ang ating kasunod na opening. Pumitin natin lahat ng mga hanggang sa we'll cripple them and run them to the ground. Ang tinig ni General Torre dito sa Camp Crame ngayong umaga. Kabilang sa mga nasabat sa implementasyon ng search warrant ay isang caliber 45 arms core pistol, caliber 357 revolver, caliber 22 sniper rifle, 12 gauge maestro shotgun at sandamakmak na mga bala. Nakita rin sa kanilang pinagtataguan ang watawat ng Chinese military pero patuloy pa umano itong iniimbestigahan ng otoridad. Paliwanag ni PNP Chief, maaari kasing katulad lamang ito ng mga Pilipinong nakukuhaan din ng mga peking uniforme ng mga pulis. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Grabe, ha? Ayan, wala pang update, Edniel, dun sa inireport sa presidente kanina. Abay, binubuli naman ating Coast Guard ng Chinese Coast Guard dyan sa Bajo de Masinloc sa may bahagi ng Zambales. Pero sandali lamang, Sister L. Ayan, may babatiin lang ako. Ayan, bakit din ako pagluto ng pinakbet nito. Ayan, sino ba yan, Lakay? batiin ko muna ng happy birthday aking dating girlfriend. Ayan. Ayan. Lagot ka, wala na yung pinakbet tsaka yung perdigones mo. Ayan, nabati ko lang aking dating girlfriend na si Mirna. Ayan, Mirna Macalma. Happy birthday po, ayan, Mirna. Happy birthday. Ayan, at ganun din. Kasabay niya si ating Christine Go at ang kanilang kambal na si Warren Christian at Walter Robin Go. Triple celebration ito, ha? Tipid. Binabati ni Kuya Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lads. At siyempre, happy birthday din kay Very Worshipful Ryan Villafranca ng Intramuros Lads number 363. Mula kay Kuyang Ador Andrada, Alabang Emperador dyan. At happy birthday din kay Kuyang Rio Gatasilo, ha? At Very Worshipful Gerald Ceballos ng TM Kala Masonic Lads. At kay Kuyang Captain William Galvez, piloto ng Philippine Air Force. Happy birthday! At kay Director Bobby Esquivel at kay Hasmin Maligaya mula kay Kuyang Leem Malabanan. At congrats kay Very Worshipful Cornelio Samaniego Jr., ha? Ang official nominee ng Masonic District NCRF para sa Junior Grand Warden ba? Congrats and good luck, ha? Very Worshipful June Samaniego. Pero sa mga magre-retiro mga sundalo, ha, Mapa Navy, Army, ayan, abay may ino-offer pala ang Ayala Corporation dito, ha, dahil meron ng 42 na sundalo na magre-retiro mula sa Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force ang nagtapos sa career training sa ilalim ng saludo sa serbisyo ng Ayala Corporation. Ang 5 araw na pagsasana ay tumutok sa job interview, professional networking, career matching at iba pang kasanayan para sa paglipat sa bagong karera. Ito yung magre-retire na wala nang gagawin, ha? At least may training na ganito para makapagtrabaho pa. Kabilang sa mga kalok ay mga nag-early retirement at mga magre-retiro sa edad na 57. Anila dahil sa training ng Ayala Corporation ay tumas muli ang kanilang kumpiyansa sa sarili pagdating sa paghahanap ng trabaho. Ang saludo sa serbisyo ay programa ng Ayala Corporation na nagbibigay ng mga benepisyo sa uniform personnel tulad ng diskwento sa mga produkto at serbisyo ng Ayala Group Health and Wellness Services, pati na rin livelihood at career training para sa mga empleyado at pamilya ng mga sundalo. Your business is our business. Japan nanatiling pinakamalaking pinagkukunan ng pondo para sa proyektong pang-infrastruktura. Sofia Gans, please come in. Sofia. Nanatili ang Japan bilang pinakamalaking pinagkukunan ng Pilipinas ng Official Development Assistance o ODA noong nakaraang taon. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, sinuportahan nito ang 82 na active loans and grants noong 2024.
Saklaw nito ang iba't ibang sektor kabilang ang transport infrastructure, governance, disaster risk reduction at regional peace building. Dahil dito, ang JICA ay ang top financier ng Infrastructure Flagship Projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon na mayroong 47.7% ng total ODA funding para sa mga inisyatiba. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project na kapag nakumpleto ay magpapadali at magpapabilis sa commute ng mga pasahero. Layunin ng naturang proyekto na gawing 40 minutes na lang ang biyahe mula Quezon City hanggang airport na ngayon ay inaabot pa ng mahigit 1 oras. Inaasahan naman na makikinabang ang mahigit 800,000 na pasahero, business owners at vendors sa North-South Commuter Railway mula Clark hanggang Laguna. Batay sa 2024 ODA Portfolio Review Report na inilabas ng DepDev, nakapag-contribute ang Japan ng $13.23 billion o nasa 756 billion pesos sa ODA portfolio ng Pilipinas. Samantalang nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong August 8 sa halagang 57 pesos and 11 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Ilang days before Christmas, Sister L. Lakay, ginulat mo ako. Days before Christmas, nakita ko 130... Anong 30? 136 lakay. 136. Yes. 136. Bilis ng panahon. Diba? Kaya ready mo na. Ang pakimkim. Magpapasko na, hindi pa binabagin din Presidente kung sino yung mga mga kontrakto at mga opisyal na involved sa mga ghost projects. Makabutan pa ng anomalya. 2026 yan Makaabutin pa ng 2028 yan, Mr. President. Tagal naman nun lakay. Ayan, kakantsawa naman kayo ng digong yan. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Grace, mamaya na mag-report kay Jackie Resio Binauhan. Siya po ang wala pa si Miss May, ha? Ayan, Operasyon Tulong susunod na ni Miss Jackie Resio Binauhan. Bye-bye, ingat. The